Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Greg. Ako ay 23 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2015 dito sa aming bayan sa Sirawai. Aminado po ako na sa kabila ng pagiging millennial ko ay nagpapaniwala pa din ako sa mga pamahiin. Sa dami ko ba namang naririnig ng mga kakatuwang bagay mula kay Lola Aning, ay imposibleng hindi ko ma-adapt sa aking kaugalian ang mga ito. Noong araw, tahimik na bayan lamang ang Sirawai. Simple ang pamumuhay ng mga tao. Nasanay na din kami na magkakakilala ang lahat ng residente na naninirahan sa bawat bayang sakop nito. Hindi ko makakalimutan ang aming lumang bahay noon sa tabing dagat. Yari sa pawid at kawayan. Tapos iyong lutuan namin ay hiwalay sa aming bahay. Nakakatakot nga po eh. Kasi sa tuwing magsasaing kami lalo na kapag nagmamadaling umalis sa umaga, ay kailangan pa naming lumabas ng bahay para lang makapagsaing. Bali ang itsura po ng aming lutuan ay ganito. Hugis mesa na may mga batong nagsisilbing patungan ng kaldero. Tapos nilagyan ng bubong. Ni walang dingding o sahig na pwede naming pagtaguan. Para kahit papano ay wag man lang kaming matanaw ng kahit sinong dumaraan sa madilim na kalye sa tapat. Ako pa naman ang nakatokang tagasaing noon. Kaya tuwing babangon ako ng maaga para magpunta sa lutuan, ay halos ang katutak na ama namin muna ang aking inuusal. Tsaka ako maglalakas loob na makatawid papunta sa lutuan. Mabilis ang pagsasaing ang ginagawa ko, tapos malikot pa ang mga mata ko. Umaasang wala akong makikitang kahit na ano na alam kong wawasak sa tapang ko. Kaya lang, may mga panahon talagang kung kailan iwas na iwas akong mapag-iwanan sa labas ng nag-iisa tuwing gabi, ay siyang aatake naman ang pangungutya ng pagkakataon sa akin. May kuya ako nang nagtatrabaho sa Cotabato noon. Isa siyang gwardya sa bangko. Buwanan kong umuwi si kuya at kapag ganoon ay sabik na sabik kaming lahat. Marami siyang dalang pasalubong. Ang iba daw doon ay binigay ng mga katrabaho niya. Ang ilan naman ay binili niya mula sa sariling sweldo. Nataong buwan iyon ng Desyembre nang umuwi si Kuya Roy. Marami ulit siyang dalang pamasko. May mga t-shirt, sapatos, laruan at pagkain. Isa sa palaging dinadala niya sa amin ang tikoy. Kapag may dala na siyang ganoon ay aasahan ko na talaga na ako na naman ang matutukas sa pagpiprito niyon sa labas ng bahay. Mas masarap kasi ang tikoy kapag may itlog. Isang gabi, nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Inutusan ako ng kuya na magparito ng tikoy. Bago pa man ako makapagprotesta ay inabutan niya ako ng 100. Pamasko daw niya sa akin. Namilog agad ang aking mga mata. Tapos naisip ko, mas malakas at matapang ang 100 kaysa sa kung anumang elementong makikita ko sa labas. Habang inihahanda ang mga bagay na kailangan kong gamitin sa pagluluto, napahinto na ako nang makarinig ng mahinang paghuni mula sa di kalayuan. Kilalang kilala ko at alam ko kung sa anong nilalang galing iyon. Walang iba, kundi sa aswang. Tumikim ako at umastang matapang, kahit sa totoo lang ay nanginginig na ang mga kalamnan ko. At kaunti na lang ay gusto ko na talagang kumaripas ng takbo. Lumingon ako sa paligid. Wala naman akong nakikitang kahit na anong katiwalian sa dilim. Kinalma ko ang aking sarili at ilang beses na huminga ng malalim. Maya-maya pa, nagagawa ko ng umiti habang isinasalang ang kawali. Seryoso ako sa pagpiprito nang makarinig muli ng paghuni. Sa pagkakataong iyon, nagsalita na ako. Na huwag nila akong tatakutin dahil walang epekto ito sa akin. Na kesyo anak ako ng puong may kapal at hindi nila ako magagawang saktan.
Ngunit mukhang nananadya talaga ang aswang. Pahina ng pahina ang kanyang huni na para bang palapit ng palapit siya sa akin. Naging hulas ako at hindi na nakapagluto ng maayos. Maya-maya pa, tuluyan na nga akong tumili na parang babae nang lumagabog ang kung anong paa sa bubungan. Iniwan ko ang aking niluluto at nagtatatakbo sa loob ng bahay. Maging sina Nanay at Kuya Roy ay nagulat sa aking inasta. Bakit daw ako namumutla at bakit iniwan ko ang niluluto ko sa labas? Hinihingal kong sinabi sa kanila na may aswang sa labas at ginugulo ako. Dahan-dahan na nagkatinginan sila Kuya at Nanay. Saka nagunahan sa pagagalpak ng tawa. Si Tatay naman ay iiling-iling na lumabas at kaagad na dinaluhan ang niluluto ko. Ilan sa mga ito ay nasunog dahil medyo malakas ang apoy nang iwanan ko iyon. Ayon kay Tatay, hindi ko raw dapat na in-entertain ang mga nilalang kagaya ng aswang. Sabi nga niya, imbis na layuan ako ng mga ito ay gagawa pa ng paraan ang mga nasabing nilalang para magpapansin at mas lalo akong takutin. Hindi ako sumagot pero sa totoo lang, gustong lumipad ng aking kaluluwa ng mga oras na iyon. Dahil sa aking pagiging matatakutin ko, madalas akong asarin ni na Kuya. Hindi naman iyong tipong iiyak na ako sa sama ng loob. Pero minsan nahihiya na ako sa inaasal nila. Pagkaramdam ko kasi ay kulang na lang tawagin nila akong bakla. Ikwento ko ulit kay Lola Aning ang tungkol sa naging karanasan ko. Aniya, tama daw si Tatay. Hindi ko dapat pinapansin ang mga nilalang na nananakot sa akin. Mas lalong dapat daw ipakita ko sa mga ito na matapang ako nang sa gayon ay wag na nila akong pagdiskitahan pa. Mabuti nga lang daw at ang aswang na nanggugulo sa akin ay hindi halang ang kasibaan. Karamihan kasi sa mga aswang na naringganan niya ang kwento ay iyon talagang nananakit at pumapatay. Pero wag na lang daw akong pakakasiguro dahil baka dumating ang panahon na ang aswang na gustong manggulo sa akin ay ganoon din ang gagawin balang araw. Kapag nakikita nilang mahina ako at madali nilang daigin sa takot. Dahil sa mga natutunan ko kay Lola Aning, medyo tumapang ako kahit papano. Nagagawa kong kumalma kapag napapagawi ako sa lutuan namin. Nang medyo naimasmasa na ako sa usapang aswang, naisip kong magluto na lang ng maaga para hindi na ako ginagabi sa labas. Sabi ni Lola Aning, pwede ko naman daw palagyan ng dingding ang lutuan. Ang kaso lang ay, may pinatatayong bahay sina Tatay at Nanay sa bayan sa tulong ni Kuya Roy na siyang nagbibigay ng pera para sa materyales at labor. Kaya hindi maasikaso ang lutuan. Sabi naman ni na Tatay, lilipat na lang din naman kami. Hayaan na lang namin na ganoon ito. Kaya hindi talaga nalagyan pa ng kahit tablaman ang lutuan. Pansin ko, hindi naman gabi-gabi nang gagambala ang aswang. Mga piling pitsa lang talaga. Kadalasan kapag kabilugan ang buwan. Dito ko napapansin na maingay ang paligid at panay ang alulungan ng mga aso. Gayunpaman, medyo nakaka-move on na ako sa takot kaya nagagawa ko ng magluto kahit gabi. Isa pa ay nagpalagay si Kuya Roy ng ilaw sa labas. Para daw may liwanag naman ako habang nakaharap sa lutuan sa tuwing nagsasaing ako o nagluluto ng ulam. Hanggang sa isang gabi ulit, nakatukan na naman akong magluto ng sitaw. Abala ako sa pagpapatong ng panggatong sa gilid ng apoy para matuyo man lang ang mga ito. Katitila lang kasi ng ulan at hindi ko pa naipasilong ang mga panggatong kanina kaya medyo basa ito. Napatitig ako sa apoy habang hinihintay na kumulo ang sabaw. Subalit, saglit akong nahipnotismo sa liwanag. Ilang saglit lang. Natakot ako at nagulat. May biglang umahalakhak sa aking harapan.
Napatalon ako at ibinato sa direksyon na naringgan ko ang isa sa mga hawak kong panggatong. Pagway nanginginig na tinawag ko si tatay. Sinabi ko sa kanya na may humahalakhak sa harapan ko at inaabangan akong magluto. Dali-dali namang lumapit sa akin si tatay habang hawak ang kanyang itak. Aniya, tatagayan niya ang sino mang nilalang na gumagambala sa akin, kaya mas mabuti pa raw na lumayo na sila habang maaga pa. Pinagpapawisan ako at hinihingal kahit na hindi naman ako tumatakbo. Alam ko na aswang talaga ang sa tuwina ay nakaabang sa akin at ayaw pa akong lubayan. Nakiusap na din ako kina tatay na kung pwede ay samahan na ako tuwing magluluto, na nangyari naman. Pero hindi ko talaga maipapangakong gabi-gabi sa aking pagsasaing nakaabang ang aking mga magulang. Isang araw, habang pauwi na ako galing sa eskwelahan ay naringgan ko ang dalawa kong kaklase na nag-uusap. Tawagin na lang natin sila sa pangalang sina Dominic at Dan. Hindi nila tunay na pangalan. Ayon kay Dan, ang kanilang kusina daw ay nasa labas ng kanilang bahay. Hiwalay ito sa kanilang mismong tirahan. Kaya naman kapag nagluluto daw si mama niya, kailangan isa sa kanilang magkakapatid ay nakasunod at kasama nito sa kusina. Natanong ni Dominic kung bakit. Ang sagot ni Dan, hindi daw kasi nila po pwedeng iwanan ang niluluto ng mama niya. Baka daw makisali ang mga aswang sa pagluluto nila at lagyan ng ibang sahog ang kanilang pagkain. Tapos kailangan daw maliwanag sa parting lutuan para makita daw nila ang bawat parte ng kaldero, kung may nagbago ba rito o wala. Gusto kong sumabat sa usapan ng dalawa pero nagtaka ako kung ano ba ang ibig sabihin nila ng sinahugan. Kaya bago makarating sa bahay ay dumaan muna ako kina Lola Aning nang matanong siya tungkol dito. Sabi niya, isa daw sa pamahiin ang huwag magluluto ng madilim o iwan man lang ang pagkain sa labas habang nagluluto. Marami daw kasing elemento ang pwedeng maglagay ng kahit na anong bagay sa pagkain na isinasahog nila para ipaalam na sila ay nakabantay lang sa atin. Napatango-tango ako. Hindi naman gaanong nakakatakot ang sinabi ni Lola. Kaya nang umuwi ako, pabaliwalang nagsaing ulit ako at naghintay na maluto ito. Noong gabing iyon, sinabawang malunggay at gabi ang ulam namin, kaya nagsimula na ako sa pagluluto. Maayos naman ang lahat sa una. Maliwanag sa labas dahil sa ilaw. Dumagdag pa ang liwanag ng buwan. Tapos maingay ang mga kapatid kong nagtatawanan sa loob habang nagsisermon ang aking nanay kay tatay. Basta, okay na okay lang talaga ang lahat. Isa pa, may dala akong asin at flashlight sa labas. Kaya kung sakaling may mapansin ulit ako ay iilawan ko na lang ng flashlight. Tapos kapag may makita akong aswang, pwede ko siyang takutin gamit ang asin dahil sasabuyan ko naman siya. Habang nagluluto, abala din ako sa pagbabasa ng aking mga lessons. Binabaliwala ko na nga ang mga huni dahil sabi ni tatay, hindi raw totoo ang aswang. Yung naririnig ko sa gabi ay normal na huni lang daw na mga panggabing ibon. Pero maling-mali ako sa pinaggagawa ko. Iniiwanan ko pa ang kumukulong sabaw sa labas na hindi na naasinan at wala pang takip kasi kawali lang ang ginamit ko. Pumasok kasi ako sa loob ng bahay para magbanyo. Pinakasuyuan ko na lang sa nakababata kong kapatid na si Angie ang niluluto ko, kahit saglit lang. Nang makalabas ako, bumalik ako kaagad sa aking ginagawa. Katulad ng nadarama ko kanina, alam kong ayos lang ang lahat. Tinimplahan ko ang sabaw at inamoy-amoy ang mga bangong aroma nito. Sisipol-sipol pa ako habang tinatanggalan ng apoy ang nakasalang na kawali tsaka isinalin sa isang lalagyan para dalhin sa loob ng bahay. Huminga ako ng malalim at nagsimula ng magkain mula sa kanin, plato at mga kubyertos at ang ipinagmamalaki kong sabaw.
Tinawag ko sina nanay, tatay at ang aking mga kapatid para maghapunan na. Tuwang dumulog sa mesa ang aking pamilya. Proud na proud pa si tatay habang pinaglilipat-lipat ang kanyang tingin sa akin. At sa kain lang na sabaw na umuusok pa sa aming harapan. Nagsiupo na kami sa mesa at nag-alay ng dasal pasasalamat. Tapos isa-isa ko nang nilagyan ng sabaw ang kanilang mga plato. Kanya-kanyang higop ang aking mga nakababatang kapatid. Sabi pa nila, masarap daw ang luto ko. Natuwa naman ako sa mga papuri nila, kaya nagsandok na din ako at kumain. Ilang sandali kaming natahimik nang sabay-sabay kaming lumuwa ng aking pamilya. Nahindik ako nang may makuhang buhok sa bibig ko. Pinaglipat-lipat ko ang tingin sa aking palad at sa platong nasa harapan ko. May buhok nga ng tao. Sa tingin ko, babae ang may-ari niyon dahil mahaba at itim na itim. Nanginig ako at nagsimula ng sumama ang aking pakaramdam. Sumunod na nagsuka ay si tatay. Ang nakuha naman niya ay isang peraso ng natipak na ngipin. Ngipin ng tao. Kung nataong iba ang sitwasyon na kinasadlakan namin, malamang hahagalpak ako ng tawa. At bibiruing may toothpick pa ang ngiping nakuha ni tatay mula sa sabaw. Pero hindi eh. Hindi ko kayang tumawa. Lalo at nagsisimula na namang manubig ang aking bibig. Ang mas matindi ay ang nakuha ni nanay. Kapirasong balat ito na nasa tingin ko ay mula sa siko. At may napakalaking nunal na alam kong makikita lang sa balat ng tao. Nanginginig na binalingan ko ng tingin si Anje, sabay tanong kung iniwan ba niya ang niluluto ko nang pinabantayan ko ito sandali sa kanya. Iyuko ang ulong humingi ng tawad si Anje sa akin, sabay sabing hindi daw niya binantayan ang niluluto ko. Ni hindi man lang niya tinapunan ng sulyap, lalo na at nakita niyang mabilis lang naman daw akong nagbanyo. Nanghina ako sa aking narinig. Sinabi ni nanay na hindi daw dapat ginawa ni Anje iyon. Malamang may aswang na nakaabang sa aming niluluto. At sinamantala ang pagkakataon noong walang nagbabantay rito. Sinahuga ng aswang ng parte ng taong nabiktima niya ang aming kinakain. Iyong suka namin ay walang humpay. Sobrang nandiri kami sa aming mga nalaman. Ni hindi namin magawang kumalma, kaya galit na lumabas si tatay at binitbit ang kanyang itak. Hinamon niya ang aswang na alam kong hindi namin makikita pa kahit kailan. Kung sino man siyang aswang siya, sana man lang magantihan siya ng ibang biniktima niya. Inawat namin si tatay at nagsisiinom na lang ng pinakuluang tubig at biskwit para mawala ang aming pandidire. Nang dahil sa kapabayaan ko ay nakatikim ako ng parte ng tao. Hanggang ngayon habang sinusulat ko ang karanasan kong ito, ay naaalala ko iyon at nandidiri pa din ako. Nagsilbing aral sa akin ang nangyari sa amin ni tatay at nanay. Hanggang ngayon ay napag-uusapan pa din namin ang aming nakaraan. Gayon pa man ay naging maayos na din kami ngayon kahit papano. Kapag nababanggit ni Kuya Roy ang nangyari sa amin ay hahagalpak siya ng tawa. Sabay biro na pamilya daw kami ng mga aswang. Hindi rin naman ako sinisisi ni tatay o ni nanay. Sabi nila, isang malaking pagkakamali din daw nila na hayaang ako ang magluluto ng aming kakainin tuwing gabi. Ayon kay Lola Aning, hindi daw talaga maganda ang lutuan na walang dingding. Hindi naman daw kasi tayo lang ang tao dito sa mundo. Marami din ang nananahan at napapansin ang mga kapabayaang ginagawa natin na madalas nilang paglaruan para magsilbing babala sa ating mga tao. Sa ngayon, dito na kami sa bagong bahay nakatira. Malaki ang nasabing lute at may kakatapos lang ding bagong tayo sa tabi na pagmamay-ari naman ni Kuya Roy at ng kanyang asawa. Ako naman ay nagtatrabaho na sa bayan at siya namang nakaalalay kina nanay at tatay sa lahat ng pangangailangan nila. Ako pa din naman ang nagluluto tuwing gabi. Sinisiguro ko na nga lang
Nawala ng aswang ang gagawa ng kalokohan sa aming mga pagkain nang maiwasan na itong sahugan ng parte ng katawan ng tao. Maraming salamat sa pagkikinig. More power po sa inyong channel at God bless her. Magandang araw, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dendo. Ako ay 32 anyos. Isang katiwala na kasalukuyang nagtatrabaho dito sa malaking tahanan na pagmamay-ari ng isang pamilyang bigyan na lang muna natin ng apelyido na Salazar. Itong kwentong ibabahagi ko po ay tungkol sa aming senyorita na si Mariela Salazar. Hindi niya tunay na pangalan. Gusto ko pong sabihin sa inyo na sa kabila ng umuusbong na makabagong teknolohiya ngayon, may iilang lugar pa rin dito sa Sirawai ang hindi pa lubusang nagbabago. Dala ng nais i-preserve ng mga naninirahan ang kasariwaan ng hangin at katahimikan ng lugar. Ito ang dahilan kung bakit naibigan ng aking senyorita Mariela na dito na lamang manatili ng ilang taon na ang nakakaraan para sa aming probinsya Iluwal ang kanyang dinadalang sanggol. 3 taon nang nakakaraan nang umuwi si senyorita mula sa pag-aaral ng kolehiyo sa lungsod. Natatandaan ko, balisa siya ng hapong iyon habang inalalayan ko sa paghahakot ng kanyang mga maleta. Gulat at pagtataka ang naging reaksyon ng kanyang mga magulang nang umuwi siya sa ganoong sitwasyon. Nagdeklara pa si senyorita na titigil daw siya sa pag-aaral dahil buntis siya. Ngunit tinakbuhan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Nagalit si Don Carlito sa kanyang nalaman. Bigla namang sumama ang pakiramdam ni Doña Elisa. Ngunit dahil si senyorita ay nag-iisa lang nilang anak, wala namang magagawa ang mag-asawa kundi ang patawarin ang kanilang anak. Dahil nangangailangan ito ng pagkalinga nila. Ako naman ang nakatoka sa pag-aalaga sa senyorita. Oo, at lalaki ako. Ngunit halos lahat ng gawain ng babae ay kaya kong gawin. Ako ang tipo ng katiwalang pwedeng maging bodyguard, maging kusinero, alalay at utusan. Hindi naman mabigat alagaan ang senyorita, lalo na at kilala na namin siyang hindi mahilig sa material na bagay. Nang dumating siya sa mansyon, hindi ko maiwasang malungkot para sa kanya. Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaraanan niya. Ako man ay lumaking walang ama. Sabi ni nanay, tinakbuhan din daw siya ng aking ama nang malaman nitong nagbunga ang kanilang kapusukan. Mula noon, hindi na muli pang nagpakita kay nanay ang aking ama. Hindi ko din naman ito hinanap. Para sa akin, sapat na ang aking ina at ang pagmamahal niya sa akin. Kaya nang malaman ko ang tunay na sitwasyon ni senyorita, ay hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Gayunpaman, ipinakita niya sa akin na hindi siya dapat kaawaan. Mas kailangan siyang kabiliban. At bakit? Dahil pinapakita niya na matatag siya at hindi basta pwedeng apihin na lang. Nagagawa niyang magmando na puno ng otoridad at taas noong tinanggap ang kanyang kapalaran. Hindi siya katulad ng ibang tao na kapag nasaktan ay iiyak at sasalampak ng upo sa isang tabi na para bang kaawa-awa. Magkasing edad lang kami ng aking amo. Ang totoo niyan, naging kababata ko siya noon. Hindi ko lang magawang i-claim ngayon kasi habang nagkakaedad kami ay naging klaro na sa amin ang katayuan namin sa buhay. Mula nang dumating siya sa mansyon, madalas ko siyang nakikitang nakatitig sa maliwanag na buwan. Para bang nahuhumaling siya dito. Hindi ko na lang siya pinapansin kasi alam ko sa mga taong malungkutin, mahilig talagang maging tulala. At mas gustong mapag-isa kaysa sa magkaroon ng kasama.
Hindi niya tuloy napapansin na ako man ay nakikitingin na din sa nakakaakit na maliwanag na buwan. Sa aking tingin, mukhang full moon ngayong gabi. Sobrang liwanag kasi nito. Tila nang aakit na lapitan ko kahit sobrang layo nga naman ito. Minsan, naitanong ko sa aking sarili kung ano kaya ang mayroon sa buwan at bakit kahit hindi naman siya nagpapapansin ay nakakaakit ang ganda niya. Tila isang misteryo sa akin ang kanyang kagandahan. Marami kasi akong kwentong mabubuo kahit nakatitig lang ako dito. Sa katunayan, marami na akong naiisip habang nakatingala sa langit. Tila na ako nananaginip ng gising habang iniisip na kung may Panginoon man sa langit, sana bigyan niya ng karma ang lalaking nanloko kay Senyorita. Pumuntong hininga ako at nilapitan na siya. Kabilin-bilinan ni na Don Carlito na huwag siyang hahayaang magpahamog sa labas tuwing gabi. Sinabi ko sa kanya ang mga bagay na ipinagbabawal ng kanyang mga magulang na labis niyang ikinahalakhak. Imposible daw na mangyari iyon. Mga pamahaing hindi naman daw totoo. Iniyuko ko ang aking ulo at inakay siya papasok sa bahay. Laking pasalamat ko na lang kasi hindi siya umaangal. Pinagsabihan ko pa siya tungkol sa pagsasampay ng mga damit sa labas na alam kong hindi pwede sa mga buntis dahil may umaaligid na mga aswang. Ngunit tawa lang ang iginanti niya. Ayon pa kay Senyorita, bawal akong ma-stress. Baka raw tumanda ako kaagad. Ngumiti ako bilang ganti ngunit hindi na din ako nagsalita pa. Takot ako sa mga aswang. Alam ko kasi kung paano gumalaw ang mga ito. Bata pa lang ako ay nakasaksi na ako kung gaano kalupit ang aswang. Sila yung mga taong nananakit kahit hindi naman dapat. Nang dahil lang talaga sa gutom kaya sila nawawala sa sarili. Hindi ko nga alam kung bakit may mga aswang pa sa mundo. Dapat nanatili na lang sila sa kadiliman. Kung gaano ko iniiwasan ang mga nasabing nilalang, wala akong kamalay-malay na malapit lang pala ako dito. Inihatid ko na si Senyorita sa kanyang kwarto. Pinahiga sa kama at inutusan na pumikit. Pag ko ay kinumutan ko siya at pinatay ang ilaw sa kanyang silid. Nang alam ko nang nagpapahinga na siya ay napangiti ako. Sa wakas, makakahiga na din ako. Pero nang pupunta na sana ako sa aking kwarto ay napapihit ako pabalik sa kanyang tulugan. Nakarinig ako ng kalabog kaya kinabahan ako. Nagmadali ako sa pagpunta sa kwarto ng aking amo at binuksan ito. Purong kadiliman ang bumungad sa akin. Ngunit natatanaw ko siya sa isang sulok sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan. Nagtaka ako. Sabi ko kay Senyorita, anong ginagawa niya sa sulok? Gayong malawak naman ang kanyang kama. Sagot niya sa akin ay hayaan ko na daw muna siya. Hindi ko raw gugustuhin na lumapit sa kanya. Bigla akong napalunok. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari. Kaya naman muli kong kinausap si Senyorita at tinanong kung ano bang nangyayari. Aniya, umaatake na naman ang bagay na pinakaayaw niya sa kanyang buong pagkatao. Baka raw masaktan ko siya kapag nagpumilit ako. Umiling ako at pinakausapan ang aking amo na kalaruhin kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Bahagyang umiyak ang aking amo. Tapos ay parang nawawala sa sariling humahagik-gik. Sabay sabing wag daw akong lalapit sa kanya. Nagugutom daw siya at baka malapa niya ako. Simple lang ang kanyang sinabi para tumatak ito kaagad sa aking utak. May nangyayari sa kanyang kakaiba at baka ako pa ang mapagdiskitahan niya. Oras na magmatigas ako sa mga pakiusap niya. Walang sabi-sabing nagtatatakbo ako palayo sa kanya. Halos ibalya ko pa ang pinto at humingi ng paumanhin
sabay lock din sa sarili kong pinto. Unang pagkakataon kong malaman na may kakaiba sa aking inaalagaang amo. Pagsapit ng kinabukasan, parang walang anuman na ipinagtapat sa akin ni Senyorita na isa siyang aswang. Namilog ang aking mga mata at inulit pa ang sinabi niya na siya ay isang aswang. Hindi ko alam kung ano ba ang aking sasabihin. Basta na lang akong natulala. Pakiramdam ko, pinaglalaroan ako ng aking amo. Ngunit hindi pala siya nagsisinungaling sa akin. Isang gabi, naabutan ko siyang nakatanaw na naman sa buwan sa may bakuran. Tahimik lang si Senyorita. Para bang may malalim na iniisip. Tinangka ko siyang lapitan na naudlot naman nang biglang makita ko siyang naghubad ng kanyang damit. Napaatras ako at hindi mapigilang mamangha sa kagandahan ng kanyang katawan. Napaisip ako kung sino bang tangang lalaki na umiwan sa aking amo. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang panluloko kay Senyorita. Isang napakagandang kayamanan ang kanyang sinayang. Hindi na ako nakapiyok nang makitang basta na lang nagbago ang anyo ng Senyorita sa aking harapan. Ang kaninang maamong mukha ay napalitan ng nakakasindak na itsura. Nagkaroon siya ng malalaki at bilugang mapupulang mga mata. May mahaba at buhaghag na buhok. May matatalas na ngipin at matutulis na kuko. Ang kanyang braso ay humaba kaysa sa karaniwan. Naging kulay itim ang kanyang balat at nagkaroon ng naglalaway na bibig na may napakahabang dila. Sa isang iglap ay naglaho ang kanyang napakagandang anyo bilang isang normal na tao. Kinalabutan ako at kinabahan. Alam kong si Senyorita pa din ito kahit nagbago siya ng anyo. Sa totoo lang ay hindi ako natatakot sa kanila. Bagamat naniniwala naman ako. Naisip ko lang na mas matalino ako sa aswang para pag-isipan niya akong lantakan upang mapatid ang kanyang gutom. Nanginginig na mabagal akong tumalikod. Umaasang hindi niya ako mapapansin tsaka marang humakbang. Walang imik na pumasok na ako sa loob ng malaking bahay. Nagsusumiksik ako sa likuran ng malaking sofa at pinagmasdan si Senyorita na nakatanaw pa din sa buwan. Kinabahan ako. Nagbabalak siyang umalis. Maya-maya lang, lumundag na siya sa bakod kasabay ang pagbabago na naman ng kanyang anyo para maging isang aso. Tumakbo siya ng mabalis patungo sa madilim na kakahuyan hanggang sa bayan, kung saan hindi ko na siya naabutan. Isang buong gabi akong hindi nakatulog dahil sa sobrang pag-aalala sa kanya. Kahit alam kong may mali at tinatago siya sa kanyang pagkatao, ay alam ko kung ano ang nakita ko. At tanggap ko ang kanyang tunay na pagkatao. Ang hindi ko lang alam ay kung saan naroon ngayon si Senyorita at bakit niya kailangang umalis. Wala pa naman ang kanyang mga magulang para ipaalam ko ang kanyang ginawa. Buong magdamag akong naghintay sa kanya. Hindi ako natulog. Bandang 4:00 na ng madaling araw nang mamataan ko si Senyorita. Habang pababa ng pader ay dahan-dahan namang bumabalik ang kanyang anyo sa tunay. Dahan-dahan na namang ipinapakita ang kanyang maladyosang kagandahan. Kaagad ko siyang sinalubong sa may pinto, dala ang kanyang makapal na balabal. Pareho pa kaming nagkagulatan. Una akong nagyuko ng ulo nang tanungin ako ni Senyorita kung ano ang ginagawa ko at maaga akong nagising. Bahagya akong ngumiti. Sinabi ko sa kanya na hindi ako natulog. Sadyang inantay ko talaga siya dahil labis akong nag-alala sa kanya. Alam kong napatitig si Senyorita sa akin ngunit wala nang atrasan ito. Kailangan kong ipakita sa kanya na hindi ako natatakot sa kanya. Namamanghang pinagmasdan ako ng aking amo. Alam kong bumilib siya sa akin sa maikling sandaling iyon.
Kaya naman nang akayin ko siya papasok sa kanyang kwarto ay hindi na siya umangal pa. May bakas ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang damit ay malinis naman ngunit marungis ang kanyang katawan na para bang gumulong siya sa putikan. Gayunpaman, naiintindihan ko ang kanyang sitwasyon. Nalalanghap ko ang malansang amoy niya. Gusto kong kilabutan dahil alam kong posibleng kumain siya at nang biktima ng buhay na tao sa labas. Ngunit ano ba naman ang magagawa ko? Pigil na pigil ko ang aking sarili na matakot. Hindi ko pwedeng maramdaman ang bagay na iyon sa kanya. Kailangan lang maging mabait ako sa kanya para makalimutan niyang maging mabangis at nang manatili siyang maging tao. Nang maihatid ko sa kanyang kwarto si Senyorita ay inabala ko ang aking sarili sa pagliligpit ng kalat sa ibaba. Matuling lumipas ang buong araw at muli nang gumabi. Alam ko sa sarili ko na wala akong dapat ikatakot. Pero hindi ko maiwasang kabahan dahil alam kong may nangyayaring hindi maganda sa aking amo. Huminga ako ng maluwag at nagtungo sa kusina para maghanda ng hapunan. Dalawa lang kami ni Senyorita sa bahay dahil ang kanyang mga magulang ay nasa negosyo at nasa Maynila ang mga iyon. Kapag may kailangan kami ay tatawag pa kami sa telepono. Naghahain na lang ako ng bagong lutong ulam nang makarinig ako ng kalabog sa likod bahay. Maya-maya pa, namatay bigla ang mga ilaw. Kumalat ang dilim sa buong kabahayan. Napalunok ako at naghagilap ng pwede kong gawing ilaw katulad ng kandila o flashlight. Ngunit wala naman akong natagpuan. Sa halip, isang anino sa labas ng bahay ang aking namataan. Kinabahan ako at naisip na baka magnanakaw ito o di kaya ay isang mamamatay tao. Imbis na kandila, kinapa ako ang kutsilyo para ito ang gamitin kong pananggalang laban sa akong sinumang estranghero na kay lakas ng loob pumasok sa aming bahay. Dumiretso ako sa labas at hinahanap ang taong iyon. Hindi ko tuloy namalayan na lumibot na pala ang magnanakaw. At sa halip na gawin ang kanyang sadya ay nais niya akong unang patambahin. Nagpambuno kami nang basta na lang siyang sumulpot sa aking likuran. Ginawa ko ang lahat para magapi siya, ngunit tila yata napakalakas ng lalaki. Sanay din siyang makipaglaban dahil nagawa niya akong mapatumba sa kabila ng kaalamang isa akong bodyguard at magaling din akong makipaglaban. May inalabas na patalimang lalaki. Huli na para muli ako makagawa ng panibagong hakbang para ipagtanggol ang sarili ko. Nagawa akong saksakin ng pangahas na akyat bahay. Bumagsak ako sa lupa. Hindi ko alam na ang lahat ng nangyayari ay nakita pala ni Senyorita. Nagulat na lang ako nang lumundag siya mula sa bintana at nangangalit ang mga bagang na pinagmasdan ako. Tila ba hindi siya natutuwa sa aking sinapit. Sa dahan-dahan ay nakapagbago siya ng anyo at naglalaway na inabangan ang pagsugod ng pangahas. Labis-labis ang sindak nito nang makita si Senyorita at hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na sumigaw. Agad niya itong dinaluhong tsaka inuna ang leg nito. Ni hindi na ito nakagalaw dahil sa labis na pagkabigla. Ang kanyang mainit at malapot na dugo ay halos sa ere ni Senyorita na para bang nanggaling siya sa malayong paglalakad at sobra ang kanyang pagkauhaw. Nang manghina ng lalaki, isinunod niyang paglandasin ang kanyang matatalas na kuko sa dibdib nito, pababa sa tiyan. Para siyang kinatay na baboy sa aking paningin. Kay bilis na punit ng kanyang balat gamit ang kuko na Senyorita. Hindi ko pa nga nakikita ang mga lamang loob, ngunit nang hina na ako ng husto dahil sa labis na pandidire. Binulatlat niya pa ang balat ng lalaki at nagkukumahog sa paghila ng atay.
Iyon ang una niyang kinain, kasunod ang puso. Sinimot niya pa ang nagkalat na dugo na nasa paligid hanggang sa dumigay siya. Tila sinadya niyang pagdusahin ang lalaki. Dahil hindi pa pala ito talagang namatay. Saglit lang na nawala ng malay kanina, ngunit nang magbalik na ang malay nito, ay labis nang nanghina ang lalaki at hintakot na pinagmasdan ang kanyang sarili. Muling ginamit ni Senyorita ang kanyang matatalas na kuko at sinaksak ang magnanakaw. Bumulwak ang dugo matapos siyang magkikisay at sinaid niya iyon. Dito na hindi kinaya ng lalaki ang lahat at mabilis na namatay ng nakadilat. Tunay na kasuklam-suklam ang ginawa ng aking amo. Lumapit siya sa akin at ikinagulat ko nang bigla niya akong inalalayan. Gamit ang kanyang mahabang dila ay ginamot niya ang aking sugat. Hindi ako makapaniwala nang makitang kay bilis naghilom ng natamo kong saksak. Nagpapalipat-lipat ang tingin ko sa kanya at sa aking sugat na ngayon ay magaling na. Anya, gumaganti ang lalaking iyon sa kanyang ginawa. Anak ng lalaki ang pinatay niya kagabi at biniktima. Kaya marahil nagalit ito at naghanap ng paraan para makaganti. Gayunpaman, nag-iisa na lang sa buhay ang nasabing lalaki. Wala nang maghahanap pa ritong kaanak. Alam niyang sa mga kamay ni Senyorita nagtatapos ang gantihan sa pagitan nilang dalawa. Nagkasundo kami na kalimutan ang nangyari. Naging malapit pa kami ni Senyorita at pinagtatakpan ko mula sa kanyang mga magulang ang ginagawa niyang paglabas gabi-gabi. Napag-alaman kong kaya pala siya hindi pinanagutan ng kanyang kasintahan sa kadahilan ng namatay ito sa isang engkwentro. Isang aswang ang kasintahan ni Senyorita na para hindi mahirapan sa kanyang pagkamatay ay tinanggap niya ang bertud nito bilang aswang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Caspar. Maraming salamat at more power sa inyong channel. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kat. 25 taong gulang. Ako po ay taga Zamboanga. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 2019 nang umuwi kami ng aking tita sa probinsya namin dito sa Siraway. Nais ko sanang ihingi na lang ng paumanhin na hindi ko na babanggitin kung saang parte ng Siraway nangyari ang karanasan kong ito. Marami ang nagsasabing kwentong bayan lamang ang tungkol sa mga aswang, na hindi sila totoo, na hindi talaga sila nag-e-exist. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo na mali tayong lahat. Ako ay naniniwalang mas nakakasalamuhan natin ang mga aswang sa kadahilan ng sila man ay kagaya natin. May buhay at lumalaban para mabuhay. Medyo naging exaggerated lang ang mga naririnig nating balita tungkol sa kanila. Dahil na din sa mga kwento ng ating ninuno at ang totoo. Halo-halo ang mga uri ng aswang na naglipana sa ating mundo. Hindi ko akalaing mabubuhay pa kami pagkatapos ng mga nangyari dahil sa aming lagim na pinagdaanan. Masasabi kong matapang lang talaga siguro ang aking tita para gawing parang normal na pangyari ang mga bagay na aming naging pagsubok sa pananatili sa probinsyang iyon. Ang mga magulang ko po ay nasa abroad. Doon na sila nagtatrabaho at sinusuportahan lang ang pag-aaral ko. Si tita ang nagsilbing magulang ko dahil ang nakakatanda kong kapatid ay may asawa na at doon naninirahan sa kabilang bayan. Dalawa lang naman kaming magkapatid, ako at si Ate Kayla. Nang mapagpasya ni na mama at papa na magtrabaho sa abroad, pinili kong huwag sumama kay ate. Sa totoo lang kasi may mga bagay na hindi kami magkasundo. May mga ugali na hindi namin gaanong nagugustuhan sa isa't isa. Mahilig sa party si ate samantalang ako naman ay mahilig sa libro. Dahil dito,
Napagtanto kong masyadong malayo ang aming agwat at nakahiligan. Marahil ito din ang dahilan kung bakit malayo ang loob ko sa kanya. Mas malapit kami ni Tita Iya sa isa't isa. Pareho kaming mahilig sa libro. Pareho din kaming mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Ito marahil ang dahilan kung bakit sa kalagitnaan ng pagbabakasyon namin ay may naranasan kaming nakakatakot na pangyayari sa isang probinsya. Pero kakaibang bakasyon ito kasi noong mga panahong sa pilitan kaming umuwi sa probinsya ay nataong walang-wala na kaming mapuntahan sa syudad. Nagkaroon kasi ng enhanced community quarantine sa buong lugar. Hindi kami pwedeng basta na lang lumarga kahit saan. Buti na lang talaga ay nagawa pa naming makabiyahe bago pa man mag-lockdown. Kaya nakalusot pa kami sa airport. Mananatili kami sa lugar na iyon sa loob ng ilang buwan para makapagpahinga kami at medyo mabawasan ang takot mula sa lumalaganap na sakit na sobrang iniiwasan. Maganda ang bahay ni na Lola sa probinsya. Kahit yari ito sa kawayan at barnisado ay mabango pa rin ito. Tila hindi kayang tumira ng mga peste sa lugar na iyon. Maaliwalas ang paligid at malawak ang bakuran. May mga tanim na bulaklak at mga punong kahoy sa buong paligid. Sa totoo lang, nakakaparesko. Hindi ko akalaing mapapanatag ang loob ko sa katahimikan ng lugar. Pagdating namin ni Tita ay kaagad akong lumabas at nagpaalam na maglilibot muna. Base sa narinig kong pag-uusap ni na Tita at Mami sa cellphone, nasa 3 bahay ang magkakalapit na nakapwesto sa bahaging ito ng tabing dagat, kaya hindi daw mangyayari na mananatili kami rito nang walang kasama. Bali kami ang napapagitnaan. Ang dalawa naman ay tinutuluyan naman ng 2 katiwala, samantalang ang isa ay bakante na inuuwian lang ng malayong pinsan ko 1 beses sa 1 buwan. Ang pangalan niya ay si Ate Sally, isang nurse. Ayos lang din naman sa akin iyon. Ang kaalamang may mag-asawa naman sa kabilang bahay ay sapat na sa amin para may malapitan sa oras na kailangan naming umalis at wala kaming mabilinan sa bahay. Tahimik at maganda ang view dito sa Sirawai. Halos hindi ako mapakali sa kakakuha ng litrato noon. Tuwang-tuwa ako sa lahat ng aking nakikita. Mga nagagandahang bangka na nasa dagat. May benches at puting buhangin. Kahit dalagita na ako ay nagustuhan ko ng gusto ang paligid. Alam kong maaaliw ako sa pamamasyal sa buong lugar. Gayunpaman, hindi ako makampante lalo kapag sumasapit ang gabi. May mga napapansin kasi akong ingay mula sa hindi ko matiyak kung sa loob ba o sa labas ng bahay. Para bang ingay na likha ng mga hagulgol. Dahil dito, madalas akong manatiling dilat sa gabi. Balisa ako at pabiling-biling sa higaan. Sobrang hindi ko tuloy magawang i-relax ang aking sarili sa takot na baka hallucination ko lang ang mga naririnig ko at baka may sakit na nga talaga ako. Mabuti na lang nagawa kong ikalma ang sarili ko kahit papano. Naikwento ko kasi kay Tita ang mga napapansin ko at aniya, wala daw akong sakit. Siya man ay may mga napapansin din na ingay kaya pareho kaming walang hallucination at literal na may ingay talaga sa tabing dagat. Nagulat ako sa sinabi ni Tita at aniya, wag daw kaming pakakasiguro dahil walang multo sa rest house. Aswang daw ang meron. Noong maliit pa sina Tita at Mami, napapansin na daw nila palagi ang mga hagulgol na alam daw nilang kakaiba pero pagmamay-ari daw ng aswang. Dati daw talaga maraming naglipa ng aswang sa parting iyon sa kinatitirikan ng bahay. Nagmistula itong parking place ng mga aswang at dito nagpapang-abot iyong mga kakatawid lang sa katabing isla. Gusto kong matawa nun pero hindi ko naman magawa. Literal daw talaga na kinatatakutan ng mga tao ang mapagawi man lang sa lugar na ito.
dahil nga sa mga nasabing nilalang. Tinandaan ko ang sinabi ni tita pero hindi ko inakala na makakaranas ako ng lagim sa piling ng mga aswang. Dapit hapon nang magmadali ako sa pag-uwi papunta sa bahay. Kinabahan ako kasi madilim na at wala pang ilaw sa paligid. Malikot ang aking mga mata. Pagkaramdam ko kasi ay may mga matang nakamasid sa akin. Balisa tuloy ako at walang matinong lakad. Hindi ko alam kung bibilisan ko ba o hindi ang aking mga hakbang. Ang alam ko lang, nagimbal ako nang mapansin ang isang anino malapit sa lilikuan ko na sana patungo sa rest house. Hugis babae na may mahabang buhok. Ngunit nang makita ko ang kabuuan nito ay nagulat ako sa kaalamang isa lang pala itong pusa. Kinalabutan ako ng gusto. Hindi ko alam kung bakit iba ang itsura ng nasabing babae sa kanyang anino. Gayunpaman, tinapangan ko ang aking sarili at pilit na ikalma ang aking loob. Kailangan kong maging matatag para makauwi ako kaagad. Napag-utusan lang ako sa tindahan kanina dahil wala ang mag-asawang katiwala. Nagpaalam sila kanina na dadalawin ang kanilang anak sa kabilang bayan. Kaya kami lang ni tita ang naiwan. Mahigpit kong bitbit ang binili kong dilatang ulam at tinapay. Nagulat pa nga ako nang mapansing may malamlam na liwanag mula sa bahay ni Ate Sally. Nakahinga ako ng maluwag sa isiping umuwi siya sa kanyang tahanan. Mamaya ayaan ko si tita na dalawin namin ang babae. Alam kong matutuwa ito na makita kami. Lumagpas na ako sa bahay ni Tita Sally at dumiretso na ako sa aming tinitirhan ni tita. Naabutan ko siyang nagsasaing. Nagtaka pa si tita nang makitang pawisan ako, kaya sabi ko na lamang na tumakbo kasi ako ng mabilis. Mamaya ay asarin pa niya ako kapag nalaman niyang pinagpapawisan ako dahil sa takot. Tahimik kaming kumain ng hapunan hanggang sa matapos din. Naghuhugas si tita ng pinagkainan namin nang maalala kong banggitin sa kanya na may ilaw akong nakita sa unang madaraan ng bahay. Baka ako naroon si Ate Sally. Kita ko ang pagkasabik sa mukha ni tita nang banggitin ko ang tungkol sa kaanak naming nurse. Alam ko naman na naghahanap din siya ng kakwentuhan na hindi nalalayo ang edad sa kanya. Wala namang ibang pamilya si Ate Sally maliban sa kanyang mga magulang. Hindi kasi siya nakapag-asawa kagaya ni tita. Sa madaling salita, isa din siyang matandang dalaga. Ang ikinatutuwa ko lang sa kanya ay hindi siya katulad ng ibang old maid na palaging masama ang timpla o palaging bad mood. Si tita ay yung tipong nakikisabay sa mga millennials, kaya naman sobrang close kaming dalawa. Nang matapos na namin ang lahat sa bahay, nagpasya na kaming dalawin si Ate Sally. Nagulat ako nang madilim na sa buong kabahayan nang dumating kami. Masyadong tahimik at parang wala man lang palatandaang may dumating kanina. Makailang beses akong tinanong ni tita kung talaga bang dumating si Tita Sally. Napaulit-ulit ko namang tinanguhan. Nakita kong maliwanag kanina sa bahay niya, kaya alam kong may tao. Hindi ko din naman ugali na gumagawa na lang ng basta ng kwento dahil alam kong masama ang nagsisinungaling. Pareho kaming napakamot ng ulo na dalawa. Ayon kay tita, baka raw kung ano lang ang nakita ko. Mukha naman daw kasing walang tao. Nagpumilit akong sumilip dahil kumbinsido ako na may tao nga sa bahay. Saktong pagsilip ko ay ang pagdaan naman ng isang nakasayang babae papasok sa kusina. Marahil ay papunta ito sa likod bahay o sa banyo. Dito na kumabog ng gusto ang aking dibdib. Kumpirmado. May tao nga sa loob ng bahay. Dali-dali akong lumibot sa bakuran para sa likod bahay dumaan. Umaasa ako na makokorner ko si Ate Sally. Kaya naman hindi ko napaghandaan ang tagpong bubungad sa akin. Sa may banyo sa labas ng bahay, namataan ko ang nakayukong bulto ng isang babae.
Nakasunod sa akin si tita, kaya anya. May ginagawa lang daw pala si Ate Sally. Ibig sabihin, kahit nakatalikod ay kilala niya ito. Napalunok ako at hindi kaagad nakapagsalita. Bigla akong kinalabutan. Kakaiba kasi ang galaw ni Ate Sally. Idagdag pang masyado yata siyang abala sa kanyang ginagawa. Kaya napasigaw na lang ako nang makita ang pinagkakaabalahan niya. Kumain siya ng isang putol na braso ng tao. Mangyak-ngyak akong umatras at nanghihinang suminyas kay tita. Ngunit hindi niya yata naiintindihan ang nais kong ipagawa. Kaya para wag kaming mahuli ay mabilis ko siyang hinila palayo sa lugar na iyon. At nagmamadali kaming nagtago sa likod ng isang malaking punong kahoy. Pareho kaming nanginig nang sabihin ko sa kanya na kumakain ng putol na braso ang nilalang na pinagmamasda namin kanina. Ngunit bakit kamukha niya si Ate Sally? Sino nga ba talaga ito? O may gumagaya lang sa kanyang mukha para malayang makapambiktima ng kahit sino? Napakunot na ako nang makitang animo hindi siya mapakali habang sinisipat ng tingin ang kinakain niya. Sabay tingala sa halos lahat ng puno na nakapalibot sa kanya. Mas lalo pa siyang naging hulas at dali-daling umuwi papunta sa loob ng kanyang bahay. Nakita namin nang umakyat siya sa taas dahil hinayaan niyang nakaawang ang pinto. Kaya naisip kong sumilip at tignan kung ano ang ginagawa niya. Nagulat ako dahil nakatayo lang sa loob si Ate Sally. Mukhang may balak siyang masama. Ilang saglit lang. Nakita ko nang tumingala siya sa buwan at saka naglabas ng maliit na botilyang hindi ko matukoy kung ano ang laman. Maya-maya pa ay nagpahid siya sa kanyang noo, likod, kilikili at mga braso. Gayon na lang ang pinaghalo kong gulat. At takot nang makita ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang anyo hanggang sa siya ay nagkaroon ng matutulis na pangil. Hindi ko alam kung paano ba ang magiging tamang reaksyon. Hindi makapaniwalang napaatras ako. At nagpa siyang lumayo pero bago ko pa iyon nagawa, ay umangil na ang babae. At umuni na kagaya ng sa mga aswang. Gayon na lang ang paghuhuruminta doon ng aking dibdib. Ito ang unang pagkakataong nakakita ako ng aswang. Halos lamunin ang buong pagkatao ko ng matinding takot. Napasingap ako nang walang anumang humagulgol ang aswang, dahilan para mangatog ako sa pangingilabot. Hindi ko alam kung ano ba ang mayroon at ganyan na lang siya kung makaramdam ng tuwa. Mas lalo akong napasiksik sa aking kinaroroonan nang lumingon siya sa banda kung saan ako nagtatago. Si tita naman ay sumiksik pa sa ibabang bahagi ng puno. Dahil katulad ko ay nakita din niya ang kababalaghan sa pagkatao ni Ate Sally. Ngumisi ang aswang sa bandang kinaroroonan namin. Para bang alam niya kaagad kung nasaan kami. Gayunpaman, halos itaas ko na ang kamay sa sobrang tuwa nang hindi man lang niya kami matagpuan. Tumalikod na ang aswang matapos niyang himasin ng malaki niyang tiyan. Kaya naisip ko, mukhang nabusog ang aswang sa kinain nito. Nakita ko nang umalis ang aswang kaya nagmamadali ko siyang sinundan. Papunta siya sa rest house kung saan kami nakaiste. Maliwanag pa ang buong bahay dahil hindi namin pinatay ang ilaw kanina. Kaigaan ang kanyang katawan nang lumundag papunta sa bubong sa bandang kwarto namin. Dahan-dahang gumagapang, sabay silip ng kaunti. Maya-maya lang, nakita ko nang humaba ang kanyang dila na tila ba takam na takam. Kaso lang, bastang kumalabog ang bubong kung saan naroon ang aswang. Kaya hindi siya nakapiyok. Wala siyang kamalay-malay na dumampot si tita ng bato. Pinagbabato nito ang aswang sa bubungan. Kaya halos lumubog na din ako sa lupa dahil sa takot. Nag-alala ako na baka matagpuan kami ng aswang. Kaya kahit nahihirapan sa aking posisyon ay naging matyaga na lang ako sa pagsiksik sa nagyayabungang mga sanga at dahon. Nakita ko kung paano matapang na nagpakita si tita at itinaboy ang nasabing nilalang.
Binalak sana ng aswang na atakihin kami ngunit hindi ito natuloy. Na-corner siya bigla nang makitang may papalapit sa aming kinaroroonan. Ang mga katiwala sa kabila pang bahay. Galit na sumigaw si Mang Elvis at natamaan pa ang aswang sa dala nitong itak. Umatungal ang babaeng aswang nang tamaan ang kanyang tiyan. Napasinghap ako. Hindi na kami nakapagsalita ni tita nang alalayan kami ni Aling Tonya palayo sa kinaroroonan ni na Mang Elvis at ng aswang na si Ate Sally. Para silang mga hangin kong makipagsagupaan. Hindi ko makita ng malino ang taglay nilang bilis habang ninanais na matamaan ang aswang sa lahat ng parte ng katawan nito. Habang sinisindak ng aswang ang lalaking katiwala ay panay ang singhal ng babaeng aswang. Napakatapang daw ng nasabing nilalang na bumalik, gayong nagawa na nga nilang patayin ang asawa nito. Hindi ako nakapagsilita. May asawa na pala si Ate Sally. Naisip ko na baka ilang beses na din yatang babalik-balik ang aswang sa nasabing tahanan. Hinabol pa siya ni Mang Elvis ngunit nakatagbo na ang nilalang sa kadiliman. Nanginayang ako kasi nakalayo siya kaagad. Naisip ko, mabuti na din iyon. Hindi sa ipinagtatanggol ko siya, ngunit minsan naalala ko nang naikwento sa akin ni tita na may mga aswang daw na hindi nila kailanman nagustuhan ang pagkataong mayroon sila. Hindi nila sinasadyang maging aswang. Minsan may mga bagay talaga na kahit ayawan nila ay pilit talagang nananaig sa kanilang pagkatao, lalo na't dumadaloy sa kanilang dugo ang mga lahing ganito. Gustuhin ko mang sundan si Ate Sally ay hindi ko magawa. Kinaumagahan, sinadya namin siya ni tita sa kanyang tahanan. Dito namin siya nakausap ng maayos, aniya. Sana raw wala nang makaalam ng mga nangyari kagabi. Hindi raw niya ginustong makalimot sa sarili. Muntik na daw niya kaming atakihin. Hindi daw niya ginusto na maging isang aswang. May mga bagay lang daw talaga na kahihirap tanggapin. Lalo na kapag sadyang nakaatang ang isang responsibilidad. Katulad ng pamana na kailangan tanggapin para sa ikatatahimik ng kanyang mga mahal sa buhay. Naiintindihan namin siya ni tita. Mula noon na hindi na din niya kami ginambala. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. More power po sa inyong channel at God bless. Tinapos ko na lang bigla kasi naantok na talaga ako.